Buwelta naman ang palasyo sa mga patutsyada ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinisi kasi ni Cayetano kay PBBM ang hindi natupad na 10,000 pisong ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano ba ang sabi ng palasyo dyan sa sinasabi sa pahayag ni Senator Cayetano? Ruth, sinabi ng Malacanang na hindi dapat isisi ni Senador Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos yung kahinaan niya. Matatandaan kasi natin na una nang inilabas nitong si Senador Cayetano ang pahayag kung saan sinabi niya na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-reject doon sa proposal niya na mabigyan ng 10,000 pesos yung mga qualified beneficiaries. Taong 2022 ito nangyari. Pero ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, taong 2022 ang nag-aproba pa ng national budget ay ang administrasyon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kakapanalo pa lamang noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung talaga daw malakas itong kanyang panukala, bakit daw hindi inaprubahan nung panahon ni FPRRD? Inilatag daw niya ang proposal na ito, miyembro pa siya ng Kongreso. Pero kahit daw sa Kongreso o sa Senado, hindi rin naman daw makapasa ang kanyang proposal. Malaki daw masyado yung pondo na hinihingi para sa programang ito ng pamamahagi ng 10,000 pesos na ayuda. Baka daw dapat mas pag-aralan pa ni Senador Alan Cayetano ang kanyang proposal nang sa gayon mas maging maayos ang latag nito. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Hiningan din natin ng reaksyon, Ruth, ang Malacanang tungkol doon sa sinasabi ng Ombudsman na malapit nang masampahan ang kaso. Itong si House Speaker Martin Romualdez na alam din naman natin na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay anomalya sa flood control projects. Pero ang sabi ng Malacanang dyan, hindi raw makikialam ang Pangulo kahit na sino pa ang masampahan ng kaso basta merong matibay na ebidensya. Kaya inalmahan din nila yung naging pahayag ni Representative Antonio Tino na sa tingin kasi ng kongresista parang selective prosecution at selective accountability ang nangyayari dahil wala naman daw kaalyado ang Marcos administration na talagang nasasampahan ng kaso. Pero ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, malinaw na ebidensya ang hinahanap nila para masampahan ng kaso. Para doon sa mga naiinip na pagsampahan ng kaso, yung mga involved doon sa flood control project, mas maigi daw siguro sila nang mag-file kung meron silang ebidensya. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda pong maisampan nyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now. Nagsalita na rin ang Malacanang tungkol nga doon sa AI-generated video na ipinalabas ng China kung saan ipinakita na parang mga Pilipino yung unggoy at kinokontrol ng Japan at US yung usapin ng West Philippine Sea. Ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, hindi daw tanggap ni Pangulong Bongbong Marcos na itatabi ng unggoy Pilipinas. Daw tanggap ito ng ibang opisyal ng pamahalaan pero hindi niya pa masabi kung direktang ipapatawag yung Chinese ambassador tungkol sa usapin ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Yuse Castro. Kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Sa ngayon, Ruth, pinagpaubaya na ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ng iba pang aksyon na gagawin patungkol dito sa AI-generated video. Naglabas na rin naman daw ng pahayag ang DFA at ang Department of National Defense patungkol dito. Ang importante daw ngayon ay malinaw na kinukondena ng pamahalaan itong inilabas na video ng China. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth.
Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.